Welcome to RC Crypto. Ako si RC at isa kong cryptocurrency trader at isa ako sa magpapatunay na di mo kailangan ng mataas na puhunan para kumita sa ganitong industry. For today's video, ibabahagi ko sa inyo kung paano ako nakagawa ng 456 PNL result from this trading plan. ADA short trading plan. How did I transform this ADA short trading plan into this 456.79 PNL result? At ngayon, pupunta na tayo sa Go Charting para ibahagi ko sa inyo yung process at yung plano na ginawa ko para magkaroon ng successful trade kay ADA. As of the moment, nakikita natin na si ADA ay nagkaroon na ng change of character from this area, from this bearish market structure. Ayan. Gumawa na siya ngayon ng bullish market structure at nagkaroon ng change of character from this area. Malanan lang natin yan. Change of character. Ngayon, we are expecting the price na tumaas, mag-retrace, tapos tumaas ulit. Kaso, hindi yan yung naabutan kong price. Naabutan kong price is, punta muna tayo sa 12H, dito sa area na to. Replay muna natin. Itong area na to. Yan yung naabutan kong price. Tanggalin muna natin to. Ayan, i-play natin. So, ito yung naabutan kong price. From this market structure, ibig sabihin, nagkaroon ng break of structure sa area na to. Okay? At nangyari yan, from the change of character sa area na yan, sa lower time frame. So, nagkaroon ng change of character simula dito. Ito. Karoon ng change of character simula dyan. Gumawa ng return to order block sa area na to. Kaso hindi ko na yan abutan, kaya hindi ko na yan tinrade. Gumawa ng order block bago tuluyang bumagsak at magkaroon ng break of the structure dito sa area na ito. Ayan, ito. From this market structure, hindi na muna ako na-entry dyan dahil iiwasan natin ma-FOMO, fear of missing out. Dapat mag-entry tayo sa candle confirmation. Okay? So, nag-zoom in ako, pumunta ako sa 4H. And nakikita ko yung breaker block na ito. This is the current order block sana. Dapat, nung tumama sa order block na yan, dapat tumaas yung market. Kasi ang ginawa niya is na-break yung market structure, na-break yung order block na to. Okay? So, tatawagin natin siyang breaker block. So, what is breaker block? Breaker block is just a failed order block sa market. Ibig sabihin, instead na dapat mag-react dun yung price, hindi doon nag-react yung price. Kaya, babalikan nyo ng price kasi yung mga whales or yung mga market maker, may mga long position sila dyan. Ayan. Yan yung psychology behind that order block. May mga long position sila dyan at hindi na yan magiging profitable, kaya ang gagawin nila, papabalikin nila dyan yung price para mag-break even sila or wala sa kanilang matalo bago tuluyang bumagsak yung price. Okay? So, ang ginawa ko, nag-zoom in ulit ako sa 1H para magkaroon ako ng low risk, high reward entry. Yeah. Marami kayong natututunan sa akin. So, nakita ko na merong order block dito sa area na yan. Ayan. Order block na yan. From this breaker block din. Ayan, breaker block din yan. Order block to. So, napakalakas ng chance na babalik talaga dyan yung price. Kaya, ang ginawa ko, hinintay ko mag-react dyan yung price. Okay? Binantayan ko na lang. Okay, sige. And
After the reaction, ayan. Ayan, isa pa. Okay. And from this area, dito ako naka-entry. From this reaction, itong previous reaction ng candle. Tingnan natin, ito. Tanggalin natin. Nag-zoom in ako dyan, siguro around 5 minutes. Ayan, nakakita ako ng ayan. From this area ba? Dito. Dito pala, dito. Nakakita ako ng break of structure ng area na to. And sa 5 minutes ako naka-entry ng aking short position. Dito na sa area. Ang aking SL is above this lower high lang. Okay, above the lower high lang. Above this area. Tapos, ang aking target profit is dito sa liquidity lang. Bakit dito lang? Dito sa liquidity, ayan. Bakit dyan ako nag-take profit? Kasi yan yung 0.25. Okay? Sakto na yan yung extreme area ng discount level. Extreme discount area. Ayan. Below 0.05 is the discount and above 0.5 is premium. So, ibig sabihin, ang tatargeting ng mga market maker is the discount area. At itong current demand zone is the extreme discount area. Kaya pwedeng bumagsak, mag-react dyan at bumagsak dito sa area na yan. Pero hindi na ako nag-TP dyan. Siyempre, for safety purposes lang tayo. Dyan ako nag-take profit. Dito ako nag-take profit sa area na yan. But most likely, siyempre ang gagawin ng price is babasagin itong liquidity na to kasi hindi naman strong support yung area na yan or hindi naman strong demand zone yung area na yan. Ito talaga kasi yung demand zone niya. Kasi from this range, this is the current demand zone at ito yung supply zone niya sa 4H range. Ulitin pala natin, hindi ko sa inyo na bahagi yung paglagay ko ng range. Okay? Ito yung pinakamataas kung possible targetin kapag nag-pump yung price at ito yung pinakamababa na pwede niyang pagsakan if mabasag tong area na to. Kaya nag-zoom in ulit ako sa 4H. Ayan. Ito yung kanyang market structure. Okay? Ayan yung kanyang market structure. So, tinarget ko lang is liquidity. Para may assurance na pupunta talaga dyan yung price. I-replay lang natin yan. And nag-react ulit. Then, boom! TP hit na tayo. And as expected, di ba, pupunta pa yan dito sa extreme. So, natin, ayan, pumunta na sa extreme bago mag-react ulit. So, sana marami kayong natutunan sa video na to. Thank you for watching. If you want more videos like this, you can like, follow, or subscribe to my YouTube channel. Ciao!